And then, sa breeding, no, dun ka rin masusurpresa madalas eh. Oh. Kasi yung mga least expected mo na mag-excel, kunyari, itong broodcock na to, to, wala akong malagay na, dito ko ilalagay. Dito ko ilalagay sa inahin na to. So, kumbaga, nasa dulo na siya ng markings mo, magugulat ka na yun pa yung mga talagang nag-excel yung mga anak. So, Kasi I've been watching interviews even during the Tokaan days in the early 90s. Tapos kaisa-isa na nag-mention na this particular particular topic, I would say. Si Sir Bert, na sabi niya, pag namili ka ng manok, i-consider mo rin yung temperament ng manok. Kasi sabi niya, sir, wag kayo magpalahi na nanunuka. Kasi transferable. oo, Uh, yes. Ang natutunan ko rin yun kay Laninong din, no? Kasi pagka namimili sila, talagang sobra selan. Talagang sobra selan. So, tinuro niya sa akin, sabi niya, pagka pipili ka ng gagawin mong broodcock, dapat yung talaga, yung ugali niya, titignan mo rin, kailangan mayabang, kailangan, by that, ibig sabihin yung paglalapitan mo siya, o kaya pag may taong naglalakad, makikita mo parang nakatayo siya, nakaporma siya. Unlike nung pag naglalakad ka, makikita mo nagtatago siya dun sa dulo. Of course, iba naman yung pag yung at a younger age, ganun naman talaga ang no. Pero pag yung stag age na talaga napipilian mo na ng pang kailangan medyo makikitaan mo siya ng angas konti. Kasi naniniwala ako dun sa tinuro sa akin ni Ninong na namamana yon. Of course, pati kasama na rin dun yung negative. So pag nakikita mong medyo salbahe, tingin ko 80-90% salbahe rin ang iaanak. Not all the time, di ba? Pero most of the time talaga, ganun ang mangyayari. Correct, guys, kasi genes is, again, as I said, is the unit of heredity. So whatever meron you cannot give what you don't have. So kung yung ugali niya, most likely babato niya sa Babato. ako nga, guys, matagal kami hindi nagkasama ng father ko, but nung pinuntahan niya ako somewhere sa isang bansa, may nakita akong Brazilian, and I asked him, Dad, saan ka dyan? And we said in perfect unison, doon ako sa malitang braso. So, even taste sa women, namamana. Namamana. So, kasi yung temperament, ang hirap ihanda ng manok na nanunuka eh. Yes, yes. So, would you say, kaya nyo kinukonsider yon all because nalabang kayo, second is nagko-commercial kayo. Hirap ibenta ng mamamalo eh. Yes, oo. So, Yun nga, hindi lang dahil dun sa nanunuka, no, yung ugali ng manok na mayabang, maagang bumulas yun eh. So, pagka nagko-commercial ka, of course, gusto mo yung maaga siyang mag-mature, maagang para maaga mo rin siyang mabenta. mabenta. Yes. So, apart from, iba yung magang yumabang, more, parang, how to call this, may term si Doc Marvin dyan I forgot the exact term. But nevertheless, sila yung, hari sa, normally, yung mga ganong characteristic are, would you say, sir, magagaling na manok? Or, not necessarily, Not pero necessarily. syempre yung dominance, no, yung ikaw ang alpha. So, medyo tingin ko mas mahaba yung naging yung confidence, mas mahabang time dahil medyo bata ka pa. that's the term ka na, we use. So, oo. alpha male na siya eh. Alpha, oo. So you select talaga as much as possible pag nagpalahi kayo, yung traits, most likely, Yes, oo. almost perfect sa Almost. Almost. Wala naman perfect, pero yung pinaka less yung mga undesirable traits Traits, na binibreed mo as a breeder. Hanggat maaari, i-cross out mo isa-isa yon. So, makakakuha ka ng mga manok na talagang gustong-gusto mo. Sa tingin mo, konti ang flaws. Pero naniniwala rin ako dun sa breeding and also pinapractice ko rin, no?
yung magaan lang ang pakiramdam ko dun sa manok na yon, ibibreed ko eh. Kahit na nakikita ko na parang kunyari, kulang ng 2 kaliskis yung height ah. Parang ganon. Pero parang maganda pakiramdam ko dito sa manok na to, ibibreed ko to. Minsan ganon tayo eh. So, at times, kasi Sometimes, may emosyon, sir. Yung manok may buhay din. Eh. may buhay din. Oo. Tsaka kahit ano sabihin mo, may paborito ka talaga dyan. Oo. May paborito ka. And then, sa breeding, no, dun ka rin masusurpresa madalas eh. Oo. Kasi yung mga least expected mo na mag-excel, kunyari itong broodcock na to, wala akong malagay na, dito ko ilalagay. Dito ko ilalagay sa inahin na to. So, kumbaga, nasa dulo na siya ng markings mo, magugulat ka na yun pa yung mga talagang nag-excel yung mga anak. So, yun ang kagandahan ng breeding. Laging may surprise. Laging may surprise. At Minsan, certain. yung Yung paborito, dynamism ng... yung paborito mong broodcock sa paborito mong broodhen, hindi nagtatranslate into ano. Madalas ganun. Yung mga unexpected, yun naman ang merong surprise sa'yo na doon ka matutuwa. Kaya, never ending ano to eh, experiment, tsaka learning. lifelong learning. Oo, sir. no.